Guys, ako nga pala, si Agad Trader. Kasi nagte-trade ako agad nang walang drawing ng technical analysis. Habang pinapanood ninyo ang mga videos ko, matututunan ninyo ang real-time response ko sa paggalaw ng market. Nandyan ang losses at syempre ang winning trades. At para malaman ninyo ang risk management strategy ko, pakipanood na lang yung day 1 video ko. This is day 13. Let's go! Okay guys, ngayon ay July 7, 2024, Sunday, 9:30 ng gabi. Meron akong kaka-enter na position. Short ako dyan sa ganyang sitwasyon ngayon. Okay? So, bilangin natin kung nakailang trade na tayo since Monday. Okay? So, 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Naka 33 trades tayo. At yung pang 34th ay running. So, out of those 33 trades, nakailang panalo na tayo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Tama ba yung bilang ko? Isa pa nga. Parang naduli. Ang ninipis kasi ng ilang trades ko eh. Isa pa. Last. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, okay? 19 lang, okay? 19. Kunti ka na tamaan, no? Okay lang yan. 19 winning trades out of 33 trades. Okay, so ang win rate ko guys, 57%. And according to our risk management strategy, still, meron akong 18 wins, which means I have 18%, no? In a week. Okay, kaya na bahala mag-compute dyan. Simulan na natin yung trading session natin guys. So we have 23 pairs. Let's generate. 23rd. Okay, yung last daw. So, tignan natin ano may last. Lista. Okay. Ilang swipes ang gagawin natin? 50 to 30 swipes. Yung pang 29th. Okay, malayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Nasaan na siya? Ito. Parang malapit naman. Anyway, hanapin lang natin yung Monday, guys. Oh, ano yun? Hindi. Exit. Okay, again. 29. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
Hindi na gumagalaw. Kaka-start niya lang noong June 20. So, hindi ko alam guys. Hanapin na lang natin yung pang Monday. Doon na lang natin simulan. Kaka-start lang pala nito. Okay, so dito tayo maglagay. Okay. So, kaka-start niya lang. Ano siya, pump. Tapos, bumagsak. Siyempre, may mga nag-sell. Nagpa-pump ulit. Bumabagsak pa. Nag-create ng series of Okay. Naka-downtrend tayo. Then, parang mag-reverse nung tinamaan yung support zone na to. Pero gusto kong sundan to. Yung downtrend pa rin. Pag nagkaroon ng mahabang candle pa, pwede na sigurong mag-uptrend to. Pero as of now, ang magiging position ko muna ay short. Kahit hanggang dito lang. 1.21. Okay. Paanda rin na natin. Pabagsak yan. Okay. So, tutuloy ko lang yung downtrend. Naka-downtrend siya sa tingin ko. Kaya mag-short pa rin tayo. Okay. Tumigil ka. Para maka-position ako. So, nag-create ng dito, parang matibay na support. Baka magkaroon ng pitik paakyat. Kaya mag-ano muna ako, long. Kasi hindi niya ma-break eh. Baka bigla umakyat eh. Okay, so nagkaroon na ng fourth touch. Pero baka isipin ng mga tao na bumaba, kaya inakyat niya ulit, no? Ang tawag dyan ay pure manipulation. Okay, so this time maglulong ako. Okay. Ang dahilan ng paglulong ko, pero dapat hanggang dito lang. 1.21, okay. Ang dahilan ng paglulong ko guys ay kasi nakakita ako ng series of yung parang mas lower lows. Tapos biglang yung huli, biglang humatak pataas, no? Bagamat hindi pa ganun kahaba to para magkaroon ng parang break of structure, para magkaroon ng reversal. Pero gusto ko lang isipin na ganun ang mangyayari. Bagamat pwedeng maging pullback lang to guys, no? Bago ituloy yung trend. Pero gusto kong isipin ay nauna lang ako kung sakali mong magkakaroon ng reversal. Which is mali ako. Okay. So, binalikan niya lang tong support na to bago siya umakyat ulit, no? Parang ito na yung resistance zone ngayon, Pero magiging makulit pa rin ako. Gusto kong isipin na aakyat pa rin siya. Okay, so bakit ako makulit? Kasi parang magkakaroon nga ng uptrend eh. Siguro binalikan niya lang tong price na to bago siya tuluyang umakyat. So, ganun na nga nangyari. Kaya hindi ako magbabago ng bias, no? Naka-uptrend pa rin tayo guys. Yung stop loss sa ilalim lang nitong week na yan. 1.21. Let's play it. Yun. Tinamaan ang ating target profit. And still, wala pa ako nakikita ng reversal. Kaya mag-lulong lang ako. 1.21. Ito medyo spacious tong trade na to. Sana magkaroon ng mahabang candle pataas para tamaan yung target profit. Ayun, nagkaroon nga ng napakahaba talaga. Okay, so ano na to guys? Ito na ba yon? Yung nilampasan niya na nagkaroon na ng panibagong uptrend. Parang magkakaroon ng bull run. Parang ganun, yung stop loss. Baba lang natin konti. Okay na yan. Tignan natin.
Ko-consolidate yung market. Hindi pa nagkaroon ng higher high. Consolidate lang sa price range na yan. Ayun, nagkaroon na ng higher high. Okay. Maglulong pa rin ako, pero pag nag-create na ng mahabang downward candle, baka mag-short ako. Pag nakakita ako ng mahabang downward candle, as in yung magkakaroon ng break-up structure talaga, na mahabang mahaba talaga. Pero kung consolidation lang na pababa, hindi pa ako fully convinced. Ito, medyo mahaba-haba to. Nag-cause siya ng break-up structure. Pwede niyang balikan yung price sa taas, no? Pwede niyang balikan tong price dito. Kaya tataas ako ng konti yung stop loss. Then 1.21. Pwedeng magkaroon ng reversal. Pababa na. Pero kung umakyat to, ano lang to? May binalikan niya lang tong imbalance na to. Bago siya tuluyang umakyat. Okay. So, ganun nga nangyari. Binalikan niya lang yung imbalance na yon bago siya tuluyang umakyat. So, again, maglulong lang tayo. Susundan lang natin kung ano yung galaw ng market. Okay? Again, sa trading, no, nagre-respond lang tayo sa galaw ng market. Sa structure niya at hindi sa pagpe-predict ng price, no? Hindi naman natin talaga ma-predict totally. Talaga magre-respond lang tayo. So dito, naka-uptrend siya and therefore, ang response natin, mag-long. Ganun lang, no? 1.21. Okay, that's okay. Hindi pa create na siya ng series of lower, no? Lower highs. Then nagkaroon ng medyo hindi naman ganun kahaba eh. Parang support zone din to, yo. Siguro maglulong pa rin ako. Hindi pa enough yung nakikita ko para mag-short. Kasi gusto ko yung mahabang candle para mag-indicate ng reversal or small reversal. Ayan, katulad nito. Pwedeng binalikan niya lang yung katulad ng ginawa niya kanina. Dito, pwedeng binalikan niya lang tong price na to. Pero pag na-break niya to, most likely downtrend talaga na. Okay, so na-break niya. Most likely downtrend na talaga. Or baka balikan na naman yung imbalance na yun. Mahilig bumalik eh, no? Sa imbalance. Pero what if isipin nating downtrend na talaga siya, guys? Kaya mag-short na tayo. Well, kung mali ako, edi pipitik yung packet. Ganun lang yun. So, okay lang. Pero kung manalo, edi bawi na yung tatlong talo dyan. Consolidate bago tamaan yung price. Okay. Pitikin mo muna yung price. Bitin eh. Umakyat, ang pinitik yung stop loss, guys. So, binalikan niya yung imbalance, nag-consolidate sa imbalance, bumalik dyan sa taas. So, ano na to? Uptrend pa rin ba? Hindi. Nire-reject niya dito eh, no? Sa pagbaba. Ayaw niya talagang bumaba. Tapos umakyat siya ulit. Pwedeng binalikan niya lang tong price na to kasi may imbalance dyan. Meron dito, meron dito. Kaya pwede kong isipin na ano pa rin, na downtrend pa rin. Kaya mag-short position pa rin ako. Nagko-consolidate yon, buti naman. Tinamaan mo na para mabawi na ang 4 loss natin. Saturday na. So, still short pa rin dito lang sa taas konti niyan. Stop loss 1.21. Okay, nagko-consolidate na yung market. Mababa yung volume.
Ipitik pa baba. Okay, medyo maluwag yata yung position size natin. Kaya tinabot na tayo ng Sunday. Pitikin mo pa pababa. Sungkitin mo ang target profit. Konti na lang. Sige pa, isa pang bagsak. Okay, Sunday na ng gabi. Baka pag winning trade na to, ito na yung last trade natin. Sige naman. Pitikin mo na pababa para tapos na. Umaakit ba eh. Baka mapitik yung stop. Yung stop loss po talaga napitik ko. Talaga naman, boy. E di, kung parang gusto mo mag-uptrend, edi maglolong lang ako. Pag bumagsak to, baka binalikan niya lang tong price na to. Ikakit mo pa. Sige na. Kasi Monday na. Yun. Binalikan nga lang niya yung price na to sa taas. Ang taas din ano. Ang pagbalik niya. Ano ba to? Retest ba to? Retest kaya? Hindi natin alam eh no? What if isipin natin retest talaga siya ng uptrend? Try lang. 1.21. Abot na tayo ng anong araw man. Tuesday na to eh. Minsan ganun talaga. Okay. Okay, tignan natin. Nirespect niya tong zone na to. Parang downtrend. Okay. Maliliit yung galaw niya. Consolidate. Tinamaan pa rin yung stop loss. Nakailang loss na tayo? 1, 2, 3. Okay, parang ano no, naka-downtrend talaga siya. Eh di ko naka-downtrend, eh di mag-short tayo. Ganun lang naman yun. 1.21. 1.21. Let's play it. Sige na. Tamaan mo na yung target. Kung kailan patapos eh, no? Ganyan talaga, hindi mo makokontrol ang market. Yan o. Nasa gitna. Yun, tinamaan din. Okay na guys. Tapos na ang trading session natin. So, tignan natin kung nakailang trades tayo as of this week na ito. Naka 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Naka 20 trades tayo as of this week na ito. At ang winning trades natin ay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Naka 9 winning trades lang tayo out of 20. So 9 divided by 20 times 100, 45% win rate lang tayo. Pero still, that's 9 winning trade. It means we have 9%. And 9%, kung meron tayong 100,000 sa loob na isang buwan, basta consistent ka na 9%, it will give you 48.6%. So, still good. Maganda pa rin. Mataas pa rin yan, guys. That's still profitable. Okay? So, salamat guys sa time nyo. Sana kahit paano meron kayong na-realize mula sa mga mistakes natin and losses at sa pag-understand ng paggalaw ng market, ng price sa market. Okay? See ya guys.